Jasmine. Okay. Yes. Contest yan is something that's familiar to you. No, but, kumusta? I know, kumusta ang mama? Kumusta, how is she? Right now, recovering pa rin. Medyo matagal kami sa hospital nun eh. Kahapon you were very busy, somebody told me. Yesterday, yes, nasa NKTI lang kami, arranging her labs. Nag-work up kami for transplant. Sana. Pero ngayon nagda-dialysis siya twice a week. Pero ako naghahatid sundo. Every time you see your mother, bahagi ito ng journey mo, bahagi ito ng paglalakbay mo. Ito yung nanay na sinamahan ka sa paglalakbay mo kung nasaan ka man ngayon. What comes to your mind? Ano ang laman ng puso mo? Anong nais mong sabihin sa kanya? Mga bagay siguro na hindi mo pa nasasabi sa iyong ina. Actually, Tito Boy, hindi kasi ako I love you sa mom ko nung bata ako. Pero recently, habang nagda-drive ako yesterday, sabi ko sa kanya, Mama, I love you. Tapos sabi niya, ha? Nagpaganon siya, ha? Tapos sabi ko, I love you. Sabi niya ganon. Tapos bigla niya akong tinapik ganon. Yun lang. Yung mga ganon. Pero happy ako kasi lagi ko siya nakakasama ngayon. Anong klase kang ina because of your mother? I think yung mom ko kasi, she's a cool mom nung bata ako. Like, hindi siya KJ. Sorry, Tito. Hindi siya KJ. Hinahayaan niya akong gumawa ng mga bagay-bagay, parang independent, ganon. So, naging ganon din ako kay Ayesha. Parang ako, very cool lang ako when it comes to my daughter. Do you say thank you, Mama? I say thank you. Thank you, Mama. Kung may ipagpapasalamat ka sa nanay mo ngayon, that you're taking good care of her, that you go to the hospital with her, if you were to say salamat at sorry, anong sasabihin mo? Sabi ko sa kanya, thank you dahil hinahayaan mo akong gawin to for you. Kasi, ang layo niya kasi Tito Boy nakatira. She used to live in Quezon City, dito sa house namin. Sabi ko sa kanya, dati pa, tumira na siya sa akin, pero ayaw niya. Gusto kasi ng mga parents minsan yung privacy, na silang bahay nila. Pero ngayon, Tito Boy, kinuwanan ko na siya ng house. Bagong house. Malapit lang sa akin, as in, pwede ko siyang puntahan anytime. Ang minsan sinasabi ko sa kanya, sorry, kasi maraming taon na supposedly, ako mahilig ako magluto. Pero hindi ko nalutuan yung mom ko ng for how many years dahil I was taking care of my family. So I think yun yung parang, meron akong parang guilty feeling na parang, Mama ngayon, paglulutuan kita, alam nyo, lumabas yung mga labs ng mom ko ngayon. Ang ganda ng nutrition niya. So happy-happy ako, sabi nga ng dietitian niya, alam mo, remain na yan. Kung ano yung niluluto ngayon, ano yung niluluto sa bahay, lutong bahay, kainin mo yan. Paano mo ipinagtanggol ang anak mo nung binubuli? Tito Boy kasi yung anak ko, ano siya, yun nga, nabully siya sa school niya. May gumawa ng Ayesha Hate Club online, parang cyberbullying. So ako, sabi ko, syempre, kay Ayesha, sabi niya, hayaan mo na, ganyan-ganyan. Nalaman lang namin na may ganun klaseng group dahil yung best friend niya mismo, ni-recruit din dun sa grupo na yon. Anong ginawa mo? Noong una nainis ako. Sabi ko, Ayesha, hindi, kailangan talaga yan ireklamo and all. So, nireklamo ko ngayon sa advisor. Yung bata, deadma lang, as in parang positive lang siya. Okay. It's okay, Mama, ganon. Pero ako kasi, I have to do something about it as a mom dahil ayokong nasasaktan yung anak ko. Sa akin, masakit siya. Pero buti na lang yung school nila, nagkaroon siya ng counseling, and then para yung sa pinagdaanan niya. And the thing is, the school did something about it and she's okay. Yes, and she's okay.